Dito ay dahan-dahan ang sinuot ni Emily ang helmet, at agad siyang nagtanong kay Sylvia na kung nasaan na lugar raw ba siya ngayon. Nasaan na din daw ba ang Asha Heart? Idinagdag pa ni Emily sa kanila na alam raw niya na hindi nila alam kung ano ang kanyang tinutukoy na Asha Heart, ngunit itong si Gang Woojan ay nagtataka kung ano ba ang pinagsasabi ng babae na ito. Ipinaliwanag pa sa kanila ni Emily na ang Asha Heart na kanyang tinutukoy ay masyadong mapanganib, kung hindi nila ito mapipigilan ay itong kanilang mundo ay matatapos. Habang patuloy pa rin na nagpapaliwanag si Emily ay bigla na namang nagluko ang helmet na database, kaya pinapatigil ni Sylvia si Emily sa pagsasalita dahil hindi niya ito naiintindihan, at kanya din tinawag ang pansin ni Tommy na dapat magmadali siyang ayusin ang database. Ayon naman ni Tommy na hindi raw niya magagawa ang anuman patungkol dito, dahil wala pa siyang sapat na datos tungkol sa kanilang ginagamit na mga wika, kaya matatagalan bago niya ito ganap na maisalin ng tama. Dahil dito ay pinapahinahon ni Sylvia ang dalawa dahil iginiit ni Emily sa kanya na dapat ibalik na nila siya kung saan siya nanggaling. Samantalang itong si Gang Woojan ay kanyang sinabi kay Sylvia na kinakailangan na niyang makita ang Demon King, may paraan raw ba sila kung paano niya ito mahahanap. At nang muli na namang gumana ang helmet ay napakamot sa kanyang ulo si Sylvia na kanyang ipinaliwanag sa dalawa na ang totoo raw sa kanilang sitwasyon ngayon ay hindi niya alam kung paano niya sila ibalik kung saan sila nanggaling. Dahil dito ay masyadong nainis si Gang Woojan sa ipinaliwanag sa kanila ni Sylvia, ano raw ba ang kanyang pinagsasabi, dahil hindi niya masikmura na nakatayo na lang siya dito at walang gagawin, dapat na niyang mahanap sa lalong madaling panahon ng Demon King. Sabi din ni Emily kay Sylvia na hindi raw ito pwede dahil kinakailangan na niyang bumalik kung saan siya nanggaling. Hindi na nga makatiis si Sylvia sa ingay ng dalawa at kanya itong sinigawan na kanya silang pinapatahimik, galit na galit pang sinabi ni Sylvia sa dalawa na kung sa tingin raw ba nila na hindi niya iniisip ngayon kung paano niya sila maibalik kung saan sila nanggaling. Sabay itinuro ni Sylvia ang teleportation portal na bago pa lang nila na embento, na agad din sinira ng dalawa. Sinaad pa niya sa dalawa na sa pamamagitan lang ng malaking bagay na nasa kanilang likod sila makakabalik, alam raw ba nila kung ilang taon ng kanyang ginugol para lang gawin ang ganitong bagay, at tapos bigla na lang silang lumitaw mula sa kawalan at kanila itong sinira. Sa sinabi ni Sylvia ay hindi na lang makapagsalita si Emily, habang si Gang Woojan ay masyadong nainis dahil hindi raw niya alam ang kanyang pinagsasabi, dahil nandito lang siya para mahanap ang Demon King. Naunawaan naman ni Emily ang pinaliwanag kanina ni Sylvia, na kanyang sinabi kay Sylvia na ang ibig raw ba niyang sabihin sa kanila na para makabalik sila sa kanilang mga pinanggalingan ay kailangan nila ang pagmamay-ari ni Sylvia na aparato, at dahil nasira nila ito ay hindi sila makakabalik, tama raw ba siya sa kanyang pagkaunawa. Napinasangayunan naman ni Sylvia ang tanong ni Emily, naiinis pa niyang sinabi sa dalawa na sa wakas ay mayroon din isa sa kanila ang nakaunawa, sa ngayon ay kinakailangan na niyang umalis. Habang makikita itong si Gang Woojan na naging seryoso ang kanyang tingin kay Emily dahil humihingi ito ng paumanhin kay Sylvia. Sinabi pa ni Emily kay Sylvia na hindi raw talaga niya alam na sa kanya palang pagmamay-ari ang bagay na kanilang sinira, kaya humihingi talaga siya ng paumanhin. Nang naunawaan ni Gang Woojan na kay Sylvia pala na pagmamay-ari ang kanilang sinira ay lumingon siya kung nasaan ang teleportation portal, at hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Kaya agad siyang yumuko sa harapan ni Sylvia na humihingi ng patawad, hindi raw niya alam kung ano ang bagay na yon, pero marahil malaki siguro ang nilikha nila na pinsala. Kaya siya na si Gang Woojan ay humihingi ng paumanhin sa kanyang mga nagawa, si Sylvia na nakikinig sa paghingi ng paumanhin ni Gang Woojan ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig, sabay kanyang pinapatigil sa paghingi ng paumanhin ang dalawa. Itigil na raw nila ang paghingi ng patawad dahil nangyari na ang dapat na mga nangyari. At hindi din niya alam kung ano ba ang kanilang pinagdaanan, pero alam niya na kinakailangan nilang dalawa na makabalik sa kanilang pinanggalingan. Idinagdag pa ni Sylvia sa dalawa na hanggat hindi pa nila maayos ang bagay na kanilang sinira ay wala siyang paraan para mabalik sila sa kanilang mga pinanggalingan na mundo, kaya maghintay lang sila hanggang ito ay maayos. Inutusan din ni Sylvia ang kanyang team na silang lahat ay umalis muna dito at huwag nilang kalimutan na kanilang makuha ang data test, na pinasangayunan naman ni Tommy ang utos sa kanila ni Sylvia. Tuwang-tuwa pa si Tommy na kanyang sinabi kay Sylvia na tama raw talaga siya sa kanyang inaasahan na kayang makipag-usap ng kanilang President Sylvia sa mga alien. Tanong naman sa kanya ni Sylvia na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi, yun ba ay papuri o isang insulto. Tinanong din ni Sylvia si Tommy na kung kumusta na raw ba ang paggawa nila ng language data,
Paliwanag naman ni Tommy na hindi pa siya sigurado sa takbo nila ngayon, at sa tingin niya ay aabutin pa ito ng ilang linggo bago siya makipag-usap sa dalawang alien ng maayos. Sa paliwanag ni Tommy ay napapaisip si Sylvia kung ano ang gagawin niya sa dalawa sa loob ng 2 linggo. Habang nag-iisip si Sylvia ay nagtanong sa kanya si Tommy na kung ipakilala raw ba niya ang dalawa sa publiko, ngunit sinigawan lang siya ni Sylvia sa tingin raw ba ni Tommy na isa siyang baliw, gusto raw ba niyang ipagyabang ang kanilang nagawa na sinubukan lang nila ng walang pahintulot. Habang ang dalawa ay nakikinig lang sa ingay ni Sylvia dahil sinabi ni Sylvia kay Tommy na mayroon ng maraming grupo na gustong pagsamahin at ilaglag ang kanilang kumpanya. Kung malalaman ng gobyerno ang mga nangyari dito ngayong araw ay maaari silang humarap sa malubhang problema sa hinaharap. Ayon naman ni Tommy kay Sylvia na hindi ba't isang kamanghamanghang tuklas ang nagawa nila dito, sila ay nagbukas ng daanan patungo sa panibagong mundo. Sabi naman sa kanya ni Sylvia na sa ngayon ay kanyang binabalak na dahil ang dalawa na ito kung saan siya nakatira. Gulat na gulat naman itong si Tommy sa naisip ni Sylvia at kanya na lang pinipilit ang kanyang sarili na ngumiti. Hindi pa raw niya nakita na gumawa ang kanyang president ng ganitong kabutihan noon. Ngunit ngumiti lang itong si Sylvia na mayroong masamang binabalak. Dahil matapos raw niyang matuklasan ang dalawa na kaya nilang lumikha ng quantum energy, at kapag mapanghawakan niya ang kanilang kakayahan na lumikha ng quantum energy nang walang anumang ginamit na mga kagamitan, ay makukuha niya ang mas malaking halaga ng pera kaysa sa winasak ng dalawa sa isa lang na iglap, habang itong si Tommy na nakikinig kay Sylvia ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil inaasahan na raw niya ito, na hindi talaga nagbabago si Sylvia. At nagsalita din siya kay Sylvia na bukod pa raw ba sa kanyang mga binabalak ay hindi na raw ba niya kinakailangan na humanap ng lugar na kanilang matitirhan para maiwasan ang mga balita. Tanong naman ni Sylvia kay Tommy na kung saan naman sila titira na parehas naman silang dalawa na mapanganib na tao. Dahil dito ay napapaisip na lang ang dalawa kung saan sila hahanap ng maaring matitirhan ng dalawa. Makalipas ang ilang mga oras ay ipinakita sa eksena itong pagmamay-ari ng pamilyang Walden. Makikita dito na dumating na ang isang mamahalin na sasakyan, at nang ito ay huminto ay lumabas sa loob ng sasakyan itong tatlo, habang itong si Gang Woojin ay namangha na kanyang tinanong si Sylvia na kung nasaan raw ba sila na lugar ngayon. Pero tinugon lang sa kanila ni Sylvia na welcome silang dalawa sa lugar na ito, ang lugar na ito na kanilang nakikita ay ang kanyang simpleng tahanan. Dito ay dahan-dahan na nagbukas ang malapader na pintuan sa munting tahanan ni Sylvia, at nang sila ay naglakad papasok ay lumingon-lingon ang dalawa sa lawak ng tahanan ni Sylvia, at sa kanilang mga nakikita na mga bagay na ngayon pa lang nila nakita, at nasabi ni Gang Woojin sa kanyang sarili na kakaiba raw ito, dahil wala siyang nararamdaman na ibang malakas na aura sa lugar na ito. Wala raw bang ibang tao ang nakatira sa ganito kalaking bahay. Marahil napansin din ng babae na ito kung ano ang kanyang napansin dito, posible raw ba kaya na mayroong hinanda na bitag sa kanilang unahan para sila ay hulihin. Ngunit nagulat ang dalawa dahil bigla na lang mayroong nagsasalita at binabati ang pagdating ni Sylvia. Sinabi pa nitong robot kay Sylvia na bakit late na siya ngayong araw, tanong naman sa kanya ni Sylvia na kung hinanda na raw ba niya ang lahat ng kanyang sinabi kanina. Ngunit nang paglingon ni Sylvia sa kanyang likod ay masyado siyang nagulat dahil hinanda na ng dalawa ang kanilang mga kapangyarihan upang atakihin ang bagay na nagsasalita sa kanilang harapan, kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Sylvia na kanyang pinapahinahon ang dalawa. Ipinaliwanag pa sa kanila ni Sylvia na ang kanilang nakita ngayon ay isang katulong na robot mula sa home automation system, sa madaling sabi ay maaari nila siyang gawin na katulong na robot, masyado naman na namangha si Emily dahil mayroon pala raw na isang bakal na katulong. Tanong pa ni Gang Woojin na kung sa mundo raw ba na ito ay walang mga tao na katulong, ayon naman ni Sylvia na hindi naman ganoon, dahil ang totoo mas kampante lang siya kapag isang robot ang kanyang katulong. Kaya niya ito ginagawa dahil ang pakikitungo sa mga tao ay medyo nakakainis, at kinakailangan pang isipin ang mga maliliit na bagay patungkol sa kanila. Si Gang Woojin nang kanyang narinig ang paliwanag ni Sylvia ay masyado siyang naguguluhan na kanyang natanong kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin sa kanyang mga nabanggit. Pero hindi tumugon si Sylvia sa katanungan ni Gang Woojin, bagkus sinabihan lang sila ni Sylvia na maaari na silang pumasok. Nang nakapasok na sila sa loob ay masyadong namangha si Gang Woojin dahil sumambulat sa malaking lamesa ang maraming mga pagkain, at hindi na siya makapaghintay para matikman itong lahat. Sinabi pa ni Gang Woojin na nakita na raw niya ang maraming mga bagay, ngunit alam niya na ito ay mga pagkain tama raw ba siya, na pinasangayunan naman ni Sylvia ang tanong ni Gang Woojin pero medyo na late lang raw ang paghanda,
at kanina ay alam niya na sila ay nagugutom. Ngunit nagulat ang dalawa dahil nagpaalam sa kanila si Sylvia, sila na lang raw dalawa ang kumain dahil sa kasalukuyan niyang kalagayan ay hindi niya kayang lunukin ang kahit isang kagat ng pagkain. Ngunit napatigil sa kanyang paglalakad si Sylvia dahil biglang nagpasalamat sa kanya si Gang Woojin dahil pinaghanda pa niya sila ng pagkain, maging si Emily ay nagpasalamat din kay Sylvia. Siya raw na si Emily na ang disciple ng Highwalker ay nagpapasalamat kay Sylvia sa kanyang mainit na pagtanggap sa kanila. Sa pagbigay ng pasasalamat ng dalawa ay hindi na lang nakapagsalita itong si Sylvia na hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin, kaya nahihiya niyang sinabi sa dalawa na wala naman raw dahilan para sabihin nilang dalawa ang ganoon na mga salita, sa totoo lang ay hindi niya sila hahadlangan para lang sa ganitong mga bagay, kaya siguraduhin nilang dalawa na sila ay kumain ng marami. At mayroong naisip si Sylvia na kailangan niyang sabihin sa dalawa, kaya binalaan niya ang dalawa na dapat hindi na sila mag-away katulad ng kanilang ginawa kanina, kung mayroon silang sisirain na mga bagay dito ay agad niya silang papaalisin. Sa ibinigay na babala ni Sylvia ay hindi na lang nakapagsalita ang dalawa na kanilang tiningnan si Sylvia na papaalis, at nang tuluyan ng nakaalis si Sylvia ay kumikinang ang mga mata ni Gang Woojin na hindi na makapaghintay na kanyang kainin ang mga pagkain sa lamesa. Habang kumakain si Gang Woojin ay napansin niya na si Emily ay hindi man lang kumain kasabay siya, kaya tinanong ni Gang Woojin si Emily na kung hindi raw ba siya kakain, ngunit sa tanong niya ay hindi man lang tumugon sa kanya si Emily. Dahil hindi nagsalita si Emily ay tinanong ni Gang Woojin si Emily na kung naghihinala raw ba ito na mayroong lason itong mga pagkain, huwag na siyang mag-alala dahil wala namang mga lason ang mga pagkain. Ayon naman ng dalaga na siya na si Emily ay alam na mabuti ang hangarin ni Sylvia kaya hindi niya siya iinsultuhin. Sa tugon ni Sylvia ay nagtataka si Gang Woojin na kanyang natanong sa dalaga na kung bakit ganyan ang kanyang pagtayo, siya raw ba ay nagugutom. Ngunit nagulat si Gang Woojin dahil naiinis lang na tumugon sa kanya si Emily na siya na si Emily ay hindi kakain kasama ang isang pervert, dahil doon ay nahihiya na sinigawan ni Gang Woojin si Emily na hindi siya isang pervert. Ang nangyari kanina ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan, siya ay mayroong galang, at sikat din siya doon sa mundo ng Murem. Sa paliwanag ni Gang Woojin ay hindi naniwala sa kanya si Emily dahil ang isang bisita na mayroong wastong galang ay hindi dapat kakain bago ang may-ari ng bahay. Sa isip-isip naman nitong si Gang Woojin ay masyado siyang nainis dahil kung hindi lang raw cute ang mangkukulam na ito ay sana hindi na niya siya pinagbigyan. Sabay tinanong ni Gang Woojin si Emily na kung alam niya ang tamang asal ay bakit siya ang unang umatake sa kanya kanina. Nahihiya naman na ipinaliwanag ng dalaga kay Gang Woojin na nagkamali lang raw siya kanina, sagot naman sa kanya ni Gang Woojin na ang dahilan kung bakit sila ay naipit dito ay nang dahil sa kanya. At masyadong nainis si Emily kay Gang Woojin dahil sinaad sa kanya ni Gang Woojin na kung ang kanyang sarili ay isang pervert, si Emily naman ay isang walang awa na mangkukulam. Habang patuloy pa rin na iniinis ni Gang Woojin si Emily ay makikita naman ng dalaga na nagpapalabas na ng maitim na enerhiya, halatang maya-maya ay kanya nang atakihin si Gang Woojin. Sa loob naman ng banyo ay makikita itong si Sylvia na tahimik na naliligo, at mayroong malalim na iniisip, kanyang iniisip na kung ano raw ba itong mga nangyari sa kanya ngayong araw, grabe daw talaga ang mga tao na nanggaling sa ibang mundo. At kanya din naalala ang mga sinabi sa kanya kanina ni Tommy na kung ano raw ba ang kanyang mga sinabi na kanyang dalhin sa kanyang tirahan ang delikadong mga tao na yun, na pinasangayunan naman ni Sylvia ang tanong ni Tommy dahil wala naman silang ibang mapagdadalhan sa kanila. Ipinaliwanag din sa kanya ni Tommy na kahit siya pa raw ang president ay masyado pa rin pabaya ang ginawa niyang pasya, dahil baka sirain ng mga tao na yun ang kanyang bahay kahit sa kanilang pagtulog, o kung mayroon silang masabi na kung ano-anong bagay. Alam raw ba niya kung anong posibleng mangyari, pero tinanong lang siya ni Sylvia na kung sinusumpa raw ba niya siya. Idinagdag pa ni Sylvia kay Tommy habang inis na lubayan na niya siya dahil sobra na ang kanyang inis dahil tuluyan na nawasak ang teleportation device, kahit lubhang delikado ay siya na mismo ang haharap sa panganib. Sa kasalukuyan, ay iniisip ni Sylvia na sa nakita raw niya sa ginawa ng dalawa ngayon ay parang hindi naman sila mapanganib. Kung kanya raw iisipin ay ilang araw na raw ba kaya ang nakalipas mula noong nagkaroon ang kanyang bahay ng bisita, ngunit natigil sa iniisip si Sylvia dahil mayroon siyang narinig na malakas na pagsabog, kaya dali-dali siyang nagbihis ng kanyang damit at lumabas sa banyo para kanyang tingnan kung ano na ang mga nangyari sa labas. Nang pagtingin niya ay laking gulat niya dahil sira na ang lamesa nang dahil sa pag-aaway ng dalawa,
Maririnig din ang boses ng katulong na robot na kanyang ibinalita kay Sylvia na mayroong emergency. Dahil dito ay nagulat si Gang Woojin dahil galit na galit silang sinigawan ni Sylvia na kung ano raw ba ang ibig na sabihin nito. Sagot naman sa kanya ni Gang Woojin na ang babae raw na mangkukulam ang unang umatake sa kanya. Ngunit halos nanlaki ang mga mata ng manyakol na si Gang Woojin nang kanyang nakita ang sexy na katawan ni Sylvia na bagong ligo, pero sa hindi niya inaasahan dahil tuluyan na nanlaki ang kanyang mga mata, dahil hindi niya namalaya na muli na naman siyang inatake ni Emily, maging si Sylvia ay masyado din nagulat nang kanyang nakita ang malaking pagsabog sa loob ng kanyang bahay. Kaya napanganga na lang itong si Sylvia dahil marami ang nasira sa kanyang tahanan, at kanyang sinisigaw na tumigil na silang dalawa sa pag-aaway. Nang napansin ni Emily na nasa kanya palang harapan si Sylvia ay napatigil siya sa kanyang pag-atake kay Gang Woojin, kaya agad siyang humihingi ng paumanhin kay Sylvia dahil naiirita lang talaga siya. Pero pinagalitan lang siya ni Sylvia na kung ano raw ba ang ibig sabihin nito, balak ba niyang wasakin ang kanyang buong bahay. At muli na namang natuon ang pansin ni Sylvia kay Gang Woojin dahil naubos na ang kanyang pasensya kay Emily at kanya itong minumura. Para matigil na ang malaking gulo ay pinagalitan ni Sylvia si Gang Woojin na tumigil na sila sa kakasalita kung hindi sila titigil ay sisipain nila sila papalabas. Ngunit natuon na naman ang pansin ni Sylvia sa ibang bagay dahil sinabi sa kanya ng katulong na robot na mayroon raw emergency contact galing kay Tommy. Kaya tinanong ni Sylvia ang katulong na robot na talaga raw ba na si Tommy ay tumawag sa kanya. Paliwanag naman ng robot na yun raw ay isang masamang balita. Nang sinagot na ni Sylvia ang tawag ni Tommy ay pag-alit niya itong tinanong na kung ano ang problema. Ayon naman ni Tommy na buksan niya agad ang kanyang TV ngayon mismo, kaya napahawak na lang si Sylvia sa kanyang ulo, na kanyang natanong na kung bakit ganito ang ugali ng lahat ngayon, at inutusan din niya ang robot na buksan niya ang TV. Nang nabuksan na ang TV ay tumingin si Sylvia ng seryoso sa malaking screen ng kanyang TV kung ano ba ang nilalaman nitong balita, samantalang ang dalawa ay halata sa kanilang mga kilos na sila ay nagulat sa isang malaking halimaw na nasa screen ng TV. At ang mas lalo nilang ikinagulat dahil ang halimaw sa screen ay umatungal ng napakalakas, kaya nanlaki na lang ang mga mata nitong si Emily. Maging si Gang Woojin ay naging seryoso at hinahanda na ang kanyang sarili sa posibleng laban na kanyang kakaharapin. Ipinaliwanag pa sa kanila ni Sylvia kung ano itong kanilang nakikita, dahil itong robot na dinosaur ay patok sa mga bata kapag kanila itong pinapanood, pero bahagya siyang napatigil sa kanyang pagpapaliwanag dahil mayroon siyang napansin, at ang kasunod na mga nangyari ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa bahay ni Sylvia at kitang-kita sa buong lugar na ito ay nawasak. Dahil dito ay natulala na lang si Sylvia na hindi makapaniwala dahil tuluyan ang nasira ang kanyang bahay dulot ng dalawang tanga na kanyang dinala sa kanyang bahay. Habang hindi pa rin makapagsalita itong si Sylvia ay maririnig ang boses ng kanyang katulong na robot na kanyang ibinalita sa kanyang amo na mayroon raw emergency. Kaya makikita itong si Sylvia na nanggagalaiti na sa sobrang inis sa dalawang nanira sa kanyang munting tahanan. Maririnig din ang boses ni Tommy na kanyang natanong sa kanyang President Sylvia na kung ano raw ba ang boses na kanyang narinig, ano raw ba ang nangyari. Kaya hindi na nga makapagpigil si Sylvia at kanyang sinigawan ang dalawa na kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Pero natulala na lang itong si Sylvia dahil tinanong sa kanya ni Emily na kung isa raw ba yung illusion magic. Nagtataka din si Gang Woojin habang hindi maalis sa projector na screen na hindi raw niya maramdaman ang kanyang presensya at hindi din siya nawala, isa raw ba siyang master. At ang mas lalong ikinatakot ni Sylvia na halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa nang kanyang nakita na ibinuhos ni Gang Woojin ang kanyang kapangyarihan para atakihin ang halimaw sa screen na kanyang nakita. Sinabi pa ni Gang Woojin sa dinosaur sa screen na kung ganito raw ang sitwasyon ay papakainin niya siya ng maayos na pagkain. Upang magawang mapigilan ni Sylvia ang binabalak ni Gang Woojin ay agad niyang inutusan ang katulong niya na robot na si Liz na magmadali siya na patayin ang TV. Dahil dito ay agad na pinatay ng robot ang malaking screen na nasa harapan nilang tatlo, habang makikita itong si Emily na masyadong nagulat sa biglaan na paglaho ng halimaw na kanyang nakikita, samantalang itong si Gang Woojin ay masyadong nainis dahil ang bastard daw na yun ay natakot at mabilis na tumakbo. Habang maririnig naman ang boses ni Tommy na kanyang tinanong ang kanyang President Sylvia na kung ano raw ba ang nangyari, pero napakamot lang sa ulo si Sylvia dahil mababaliw na raw siya dito. Sabay pumunta si Sylvia sa lalagyan niya ng mga alak at kanyang sinabi kay Tommy na wala namang nangyari sa kanya dito, kanya lang binuksan ang TV at muntik nang atakihin ng dalawa. Kinakailangan raw niyang uminom ngayon ng alak,
At tinanong din ni Sylvia si Tommy na kanyang ipaliwanag sa kanya kung ano ba ang totoong mga nangyari. Ipinaliwanag naman ni Tommy kay Sylvia habang lumabas ang pawis sa kanya mukha na bago pa lang raw ang balita doon sa ikatlo na presinto, may isang power raver na nagwawala doon sa construction site kung saan kasalukuyan nilang inaayos ang lifeline, at narinig din niya na mayroong ilang tao ang nasaktan. Tanong naman ni Sylvia kay Tommy na hindi ba't isa itong malaking insidente kung talagang nagmamalfunction ang power raver system, at alin daw ba na kumpanya ang sangkot nitong ganito kalaking insidente. Nang nalaman ni Sylvia na ang kanila palang kumpanya ang sangkot sa malaking insidente ay napabulwak na lang siya sa kanyang iniinom na alak dahil isa na namang problema na kanyang kakaharapin.